O Diyos, Ama namin, banal at makapangyarihan ka sa lahat. Ngayong umaga ay magpapatuloy kami sa iyong mga salita. Patnubayan mo kami sa lahat ng iyong katotohanan. At ang katotohanan mo ang magpalaya sa amin. Sa aming pagpapatuloy sa Ebanghelyo ni Mateo, humihinging po kami ng karunungan, mababang puso, mababang isip. Bumukal nawa sa aming mga puso ang pag-ibig sa iyo. Alam namin sa aming mga lakas ang iyong salita ay mahirap. Hindi natural para sa amin. Kaya sa pagsasabi na lahat ng sinasabi mo sa amin ay aming gagawin, ito po'y pagpapahayag ng pananampalataya sa iyo. Sapagkat hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na nananahan sa aming mga puso, ay tulungan mo kaming lumakad sa lahat ng iyong panuntunan ayon sa pangako ng iyong bagong tipan, ayon sa kapangyarihan ng dugo ni Jesucristo na nagpatibay ng bagong kasunduan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang ating teksto ngayong umaga ay nasa chapter 8 ng Matthew, verses 18 hanggang 23. At ito ay pagpapatuloy pa rin ng ating serye ng exposition sa Book of Matthew. At ang ating paksa ay ang halaga ng pagsunod sa hari. Ang halaga ng pagsunod sa hari. At babasahin natin sa chapter 8, verse 18 hanggang sa verse 22. Nang makita nga ni Jesus ang lubhang maraming tao sa palibot niya, ay pinag-utos niyang tumawid sa kabilang ibayo. At lumapit ang isang eskriba at sa kanya ay nagsabi, "Guro, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon." At sinabi sa kanya ni Jesus, "May mga lungga ang mga zora at may mga pugad ang mga ibon sa langit, datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo." At ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, "Panginoon, tulutan mo muna ako makauwi at mailibing ko ang aking ama." Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay." Ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang ating teksto ay patungkol sa patuloy na paglawak ng ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Mababasa din natin ito sa Mark chapter 1 verse 35 hanggang 38 at Luke chapter 9 verse 57 hanggang 62. Sa pangangaral sa Matthew 4:12 to 25, na ang ating paksa noon ay ang pagsisimula ng ministeryo ng hari. Ipinangaral sa atin kung ano ang mensahe ng Panginoon. At ang mensahe ng Panginoong Jesucristo ay ang ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. At para kanino ang mensaheng ito? Sinabi ng Panginoong Jesucristo na hindi niya tinawag ang mga matutuwid, kung hindi ang mga makasalanan para sila'y magsisi. Ang Panginoong Jesucristo ay liwanag ng sanlibutan upang maliwanagan ang mga nasa kadiliman. Sa pangangaral ding iyon, inilahad din sa atin ang pamamaraan ng Panginoong Jesucristo para maging matatag ang ministeryo. Kapag siya ay tumatawag ng mga sumusunod sa Kanya, hinuhubog niya sila. Sa pangangaral natin ngayon, bibigyang diin sa atin, ano ba ang halaga ng pagsunod sa Panginoong Jesucristo? Sa panahong ito na lahat ng tao ay nagsasabing sila'y Kristiyano na hindi naiintindihan ang bigat ng mga salitang ito, na sila ay kay Kristo, tagasunod ni Kristo. Babalik tayo sa banal na kasulatan at titignan natin kung paano pinahalagahan ni Kristo ang pagsunod sa Kanya.
Sa verse 18, nang makita ni Jesus ang lubhang maraming tao sa palibot niya, ay pinag-utos niyang tumawid sa kabilang ibayo. Ito ay kaugnay doon sa mga naunang talata na naging pangangaral natin noong nakaraang linggo na ang Panginoong Jesucristo ay nagministeryo mula sa tahanan ni Simon Pedro. Sa pagkukumpara natin sa Mark chapter 1 verse 35 hanggang 38, makikita natin ang buong detalye at ang dahilan kung bakit parang iniwanan ng Panginoon ang mga tao samantalang maraming tao ang nakapalibot sa Kanya. Sa pagbasa sa Mark 1:35, at nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi at lumabas at napasa isang dakong ilang at doon nanalangin. At si Simon at ang mga kasamahan niya ay nagsisunod sa kanya at nang siya ay masumpungan nila at sinabi sa kanya, hinahanap ka ng lahat. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon tayo sa ibang dako ng mga kalapit na bayan upang ako'y makapangaral din naman doon sapagkat sa ganitong dahilan ako'y naparito. Pagkatapos na isang araw na puno ng pagpapagaling, ang Panginoong Hesus ay naglaan muna ng panahon sa pananalangin. Nang makita siya ng kanyang mga alagad at sinabing siya'y hinahanap ng maraming tao, sa pananaw ng mga tao, ito na ang tamang pagkakataon upang manatili na lang sa isang lugar at palawakin ang kanyang impluwensya. Ngunit iba ang layunin ng Panginoon. Hindi siya naparito upang maging tanyag na manggagamot. Hindi siya nandito upang maging sikat na gumagawa ng himala. Ang kanyang layunin ay upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaharian sa maraming mga lugar. Kaya iniutos niyang tumawid sila sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea. Habang sila'y naglalakad, ay lumapit sa kanila ang isang eskriba at nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo, saan ka man pumaroon. Ang mga eskriba, ang salitang eskriba, mula sa salitang Hebreo ay nangangahulugang magbilang o sumulat, na nagpapakilala ng kanilang gawain sa pagkopya at pag-iingat ng mga banal na kasulatan. Sa panahon noon na wala pang teknolohiya, sa mass reproduction ng mga libro, trabaho yan ng mga eskriba. Kaya nga, sa Biblia, ang mga eskriba ay grupo ng mga aral na tao na ang kanilang layunin ay mag-aral, ipaliwanag at ituro ang kasulatan. Sila ay kinikilalang mga bihasa sa kautusan ni Moises. Isipin mo kung ang trabaho mo kopyahin ang kasulatan. Over time, halos lahat ng kasulatan makakabisa mo na. Kaya sila ay mahalagang bahagi ng lipunan at buhay na pangrelihiyon ng sinaunang Israel. Ang pagtawag ng eskriba sa Panginoon na guro ay nagpapakita ng kanyang pagkilala sa higit na kaalaman ng Panginoong Hesukristo. Maaring narinig niya ang doktrina ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 5-7 at isa siya sa mga namangha sa taglay na kapangyarihan ng aral ni Kristo na hindi kagaya nilang mga eskriba. O dahil sa mga himala ng Panginoong Hesukristo, na ang eskribang ito ay may mga nakita at mga narinig na hindi niya may paliwanag. At maaaring hindi niya lubos na nakikilala ang Panginoong Hesukristo, pero hindi maipagkakaila na si Hesukristo ay isang dakilang tao. At nais niya na maging disipulo ng isang dakilang tao. Sa totoo lang, tunay na kung ang isang eskriba ay sasali sa ministeryo ng Panginoong Hesukristo, ito ay magiging malaking tulong sa kanyang nagsisimulang ministeryo. Imbes na puro mangingisda ang kanyang kasama. Pero hindi natin nabasa na ang Panginoon ay pumayag o hindi pumayag. Sa halip, kanyang inilarawan ang kanyang kalagayan. May mga lungga ang mga zora, ang sabi niya. At may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapwat ang anak ng tao ay wala man lang kahiligan ng kanyang ulo. Verse 20. Hindi tinanggihan ng Panginoon ang eskriba, hindi natin nabasa. Pero ipinakita niya sa eskribang iyon ano ang kanyang magiging kalagayan kung magiging alagad siya ni Kristo. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi daan sa kaginhawaan.
Hindi ito daan sa kasikatan, kundi ang pagsunod kay Kristo ay pakikibahagi sa paraan ng pamumuhay ni Kristo. Sa pagpapatuloy niya ng kanilang lakad, isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, payagan mo muna ako na makauwi ako at mailibing ko ang aking ama. Sinagot siya ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Verse 22. Anong ipinahihiwatig ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng kanyang mga tinawag? At maging sa mga taong nagnanasang sumunod sa Kanya, dalawang bagay mga kapatid. Una, na ang pagsunod sa Panginoong Hesus ay pakikibahagi sa Kanyang pamumuhay. Pangalawa, na ang pagsunod sa Panginoong Hesus ay pagsunod sa pamantayan ng pagsunod ng Panginoong Hesus. Isa-isahin natin ang pamumuhay kagaya ng pamumuhay ng Panginoong Hesukristo. Hindi lingid sa ating kung anong doktrina ng Panginoong Hesukristo patungkol sa kayamanan. Nung tayo ay nangaral sa Matthew 6 verse 19 to 34 na ang ating paksa ay ang doktrina ng Panginoong Hesukristo patungkol sa kayamanan, ang turo ng Panginoong Hesukristo ay may dalawang mukha. Una, ipinagbabawal niya na mag-impok ng kayamanan para lamang sa lupa. Sinasabi niyang huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa. Pangalawa, ipinag-uutos niya na magpayaman tayo ng mga kayamanan para sa langit. Sa chapter 6 verse 19 to 20, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa lupa, na dito'y sumisira ang mga tanga at mga kalawang, at dito'y naguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit, na dooy sumisira, na dooy hindi sumisira kahit ang mga tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi naghukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Hindi nangangahulugan na ipinagbabawal ng Panginoon ang paggawa, pagtatrabaho, o ang pagtusto sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanyang tinutuligsa at madalas niyang binabanggit na ay ang mga tao ay namumuhay na mas nagtitiwala sa kayamanan kaysa nagtitiwala sa Diyos. Ang itinuturo ng Panginoong Hesukristo ay pananampalataya sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, at hindi ang pagkakaroon ng seguridad sa mga material na ari-arian. Sinabi pa niya sa verse 24 hanggang verse 25 ng chapter 6, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa? O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Makita mo yun. Yung pagkabalisa sa pamumuhay ay resulta ng hindi tamang pagpili sa paglilingkod sa Diyos. Yung salitang kaya. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay. Kung ano ba ang inyong kakanin at kung ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan, kung anong inyong dadamtin, hindi ba mahigit ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Naalala ko mayroong isang sentence sa pangangaral natin sa Matthew chapter 6 na yan, na hindi tayo kumakain at umiinom para mabuhay. Buhay tayo kaya tayo nakakakain at nakaiinom. Higit pa dyan, buhay tayo kaya tayo nakakapagtrabaho. Ito ay kaparehas ng sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy, aalalahanin mo na ang Panginoon mong Diyos ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan para makinabang. At ang problema sa tao, hindi siya lubos na nagtitiwala sa Diyos. Nawawalan siya ng pag-ibig sa Diyos pag may pera siya. Ang kasunod niyan, pagkabalisa na sa mga bagay sa sanlibutan. Kaya ang taong naglilingkod sa Diyos ay hindi umaasa sa kayamanan.
Sa totoo lang, kailangan mo bang yumaman para mabuhay sa araw-araw? Kundi ang taong naglilingkod sa Diyos ay dapat merong layunin sa buhay. Sapagkat sa layunin sa buhay, mauunawaan niya na ang layuning ito ay dapat galing sa kalooban ng Diyos. At kung ito'y galing sa kalooban ng Diyos, maaasahan niya na ang Diyos ay mabuting Ama na mangangalaga sa kanyang mga pangangailangan. Dahil dito iniutos ng Panginoon sa verse 31, huwag kayong mabalisa, huwag niyong sabihin ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming susuotin, sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat. Pero, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Unahin mo na pagharian ka ng Diyos. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Gusto natin madalas ang pagpapala galing sa Diyos, pero ayaw nating pagharian tayo ng Diyos. Ayaw nating sundin ang kanyang kalooban. Sa kaharian ng Diyos, ang salita ng Diyos ay kautusan. Ang kalooban ng Diyos ay buhay. Kaya sinabi ni Jesucristo na ating Panginoon, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas. Amen. Hindi lamang ito itinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga lagad at sa atin ngayon. Ito mismo ang kanyang isinabuhay. Ang kanyang buong ministeryo ay larawan ng ganap na pagtitiwala sa Ama. Hindi siya namuhay upang magpayaman. Hindi siya namuhay para magkamal ng ari-arian. O magtatag ng marangyang pamumuhay. Ang kanyang buhay ay ganap na nakatuon sa katuparan ng layunin ng Ama. Alam niyo ang ibig ko sabihin? Unahin muna natin na malaman natin at mapagtanto natin sa mga sarili natin, ano ba ang paglilingkod ko sa Diyos? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung ang panawagan sa iyo ng Diyos ay nangangailangan ng milyong halaga ng salapi, at yan ang kailangan mo sa paglilingkod mo sa Diyos, ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Kung yan ang pagtawag niya sa iyo. Kaya nga lagi nating sinasabi, ang napagkakatiwalaan sa maliit, napagkakatiwalaan sa malaki. Kaya nga kadalasan, kinukutya ng mga pinuno ng mga Hudyo ang ganitong aral ng Panginoon. Sa panahon ng Panginoong Jesucristo, tinatawanan siya ng mga Pariseo dahil sa aral niyang ganito. Kung babasahin natin sa Luke chapter 16, verse 13 to 14, mababasa natin ito, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Sinabi yan ng Panginoon. Ang mga Pariseo na pawang maibigin sa salapi ay nangakinig ng lahat ng mga bagay na ito at siya'y tinutuyan nila. Karaniwang ang mga Pariseo at Eskriba ay magkasamang tinutuligsa ang Panginoong Hesukristo dahil sa kanilang paghahangad ng karangalan mula sa mga tao. Pag-iimbot ng kayamanan mula sa mga tao, ang material na karangyaan ay ginagamit din nilang batayan ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Iniisip nila na kapag mas mayaman ka, mas pinagpala ka, therefore mas tama ang ginagawa mo. At nakakalungkot na bagay, maraming Kristiyano ganyan din mag-isip ngayon. Ano namang sasabihin ng Panginoong Hesukristo dyan? Anak ng tao, wala man lang mahiligan ng kanyang ulo. Hindi ba siya pinagpala ng Diyos?
Ngayon, kaya ganito ang pagbibigay diin ng ating Panginoong Hesus sa eskriba. Nang sabihin ng eskriba, Guro, sasama ako kahit saan ka pumunta. Ay para bagang sinasabi ng Panginoon sa kanya, Iho, naiintindihan mo ba yung gusto mong pasukin? Eskriba ka, sigurado kang susunod ka sa akin? Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Mabuti pa ang mga asong gubat, may lungga, at mabuti pa ang mga ibon, may pugad. Pero ako, ang anak ng tao, wala man lang ako matulugan. Marahil inakala ng eskriba na ang pagsunod kay Jesus ay magdadala sa kanya ng karangalan at mataas na katayuan. Ngunit ang Panginoon ay walang pinangakong ganun. Hindi na nga ako si Kristo sa atin na magiging madali ang pagsunod sa Kanya. Sa Matthew chapter 7, ipapaalala ko sa inyo na sinabi ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na daan. Sapagkat ang makitid na daan na magdadala sa buhay. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, mapalad kayo kung kayo'y pinag-uusig, kung kayo'y naghihirap dahil sa akin. Sapagkat dakila ang inyong gantimpala sa langit. Hindi sila pinaasa ng Panginoon sa mga material na bagay na lumilipas lang. Sa kanyang pagiging tao, nagmistulang mas mapalad pa ang mga hayop sa kanya. Lagi kong naaalala, nabasa ko sa isang komentaryo, na ang Panginoong Jesucristo nang siya ay pinagkanulo sa 30 pirasong pilak. Ang 30 pirasong pilak ay pambili ng isang maggarang kabayo. Ni hindi niya naging lugar na pahingahan ng kanyang sariling kinalakihang tahanan. Bakit? Sapagkat kahit yung mga kapatid niya hindi nagsisampalataya sa kanya. John chapter 7 verse 5, para sa kanila lahat ng ginagawa ni Kristo pagpapasikat lang. Ni kahit sa Nazaret hindi siya tinanggap. Ni hindi siya pinaniwalaan sa kanyang sariling bayan. Sa Matthew chapter 13 verse 57 hanggang 58, natitisod sila sa kanya. Sapagkat wala siyang pinag-aralan. At sinasabi ng mga taga-Nazaret, saan kumuha ng aral ang taong ito? Hindi pa kilala natin yan. Hindi pa yan yung kampintero, yung anak ni Jose. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay. At siya ay hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Gusto mong magpasikat? Huwag kang sumunod kay Kristo. Dahil kung susunod kay Kristo, hindi ka sisikat. Kung susunod ka kay Kristo na walang kompromiso, hindi yan magugustuhan ng sanlibutan. At pinaunawa niya sa eskriba, naintindihan mo ba yung sinasabi mo na susunod ka sa akin? Ako mismo, hindi ako tinatanggap sa sarili kong tahanan. Hindi ako pininiwalaan sa sarili kong bayan. Hindi man lang ako makatulog dun. Ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Siya na ipinakita ng Diyos kay Propeta Daniel na binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa, at mga wika ay maglingkod sa Kanya. At ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan. Na hindi lilipas at ang Kanyang kaharian ay hindi magigiba. Wala man lang matuluyan. Subalit alam ng Panginoong Jesucristo na kailangan magbata ng maraming mga bagay ang anak ng tao.
at itakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba at patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Luke chapter 9 verse 22 hanggang 23. Ito ang landas ng bawat tunay na alagad. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi paanyaya sa marangyang buhay, kundi pakikibahagi sa kanyang pagtitiis. Ang daan patungo sa buhay ay makipot, at ang mundo ay patuloy na sumasalungat sa mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya ang Espiritu Santo na ibinigay sa atin at nananahan sa iglesia ay tinatawag na mang-aaliw. Sapagkat ang mga banal ay mamumuhay sa gitna ng kapighatian habang hinihintay ang ganap na pagdating ng Panginoong Hesukristo. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, na yaong mga nagnanasang mabuhay ng banal kay Kristo ay dadanas ng mga pag-uusig. Sinabi ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapi, sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang mga maaamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin ng Diyos. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kakahabagan. Mapapalad ang may mga malilinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo inaalimura at kayo pinag-uusig at kayo pinagwiwikaan ng sari-saring masama na bawang kasinungalingan dahil sa akin. Sigurado kaya ang eskriba na handa siyang magpakumbaba? Sigurado kaya ang eskriba na lagi niyang babantayan ang kanyang puso sapagkat kailangan ng isang malinis na puso? Ang pagsunod kay Kristo ay hindi pagpapakitang tao. Alam kaya ng eskriba na dapat siyang mabuhay sa kapayapaan, na iibigin niya kahit ang kanyang kaaway at hindi siya gaganti ng masama sa masama. Alam kaya ng eskriba na ang pagtitiis ay hindi lamang pagdanas ng kahirapan, kundi ang pagtitimpi sa galit habang nananatili ka sa pagsunod mo kay Kristo. Hindi sinasabi ng Panginoon na ang kahirapan ay sukatan ng kabanalan. Hindi ito monasticismo. Subalit kanyang pinahihiwatig ay ito. Ang sino mang sumusunod sa kanya ay dapat handang isuko ang kaginhawaan kung ito ang hinihingi ng pagsunod sa kaharian ng Diyos. Ang pagsunod kay Kristo ay nagsisimula sa pag-unawa ng lahat ng mayroon tayo ay pag-aari ni Kristo at wala tayong sarili. At kung kinakailangan ni Kristo yan, isusuko mo yan. Ibibigay mo yan para masunod mo si Kristo. Ang pagpapalang ito ay hindi para sa mga namumuhay na maginhawa ayon sa pamantayan ng sanlibutan, kundi para sa mga nakikibahagi sa buhay ng hari. Ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan ng kanyang pagpapahalaga, ang magiging ating pagpapahalaga. Ang kanyang landas ang magiging ating landas, at ang kanyang pag-asa ang magiging ating pag-asa. Kung matutulog si Kristo na walang unan, matutulog gawin ako na walang unan. Kung matutulog si Kristo ng may unan, matutulog din ako ng may unan. Ganun lang kasimple ang pagiging Kristiyano.
Kung anong nilakad ni Kristo, yun ang ilakarin natin. Kahit pa kumukontra yun sa sarili mong plano. Kahit binabago ng Diyos in the process kung sino ka, hanggang sa huli, mamatay ka na sa iyong sarili at si Kristo na ang mabubuhay sa iyo. John 12 verse 26. Sinabi ng Panginoong Hesus, kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao ay maglilingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Hindi hinanap ni Kristo ang karangalan galing sa mga tao. Mapamulaklak ang salita ng tao. Lalo na yung mga mahilig sa pakinabang, magsasalita yan ng mabuti para sa pakinabang. Nabasa natin sa huling mga verses ng John chapter 2, hindi naniwala si Kristo doon sa maraming tao na nagsasabing sumasampalataya sila sa Kanya. Bakit? Alam ni Kristo kung anong nasa puso ng tao. Ang tanging hinahanap ni Kristo ay ang kaluguran na galing sa Diyos. At kung sino mang susunod sa Kanya, yan ang magiging prioridad mo sa buhay, ang maging subok sa harapan ng Diyos. Pangalawa, ang pagsunod kagaya ng Panginoong Hesukristo. Sa pagpapatuloy natin sa Matthew 8 verse 21, ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna ako makauwi at mailibing ko ang aking ama. Kung ikukumpara natin ito sa chapter 9 verse 56 ng Lucas, Luke 9:59, Luke 9:59 hanggang 60. Mababasa natin na ang lagad na ito ay tinawag ng Panginoong Hesus na sumunod sa kanya upang mangaral ng Ebanghelyo. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Tinawag niya yung tao, sumunod ka sa akin. Datapwat siya ay nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna ako makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay, datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Maaaring ang alagad na ito ay isa sa 12. Pero hindi tayo dogmatic sa bagay na yan. Sapagkat tinawag siya ni Mateo na isa sa kanyang mga alagad. Hindi lang pinangalanan. Subalit ayon kay Marcos, Mark 3:14, ang mga alagad ay tinawag hindi lamang upang matuto, kundi upang isugo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sa makatuwid, ang usapin dito ay hindi kung nais niya bang maging alagad, sapagkat tinawag siya ni Kristo. Sa Lucas, tinawag siya ni Kristo. Sa Mateo, siya ay kinikilala ng alagad ni Kristo. Ang usapin dito ay ito, ano ba ang uunahin niya kapag dumating ang panawagan ni Kristo? So lang ipaalala sa inyo na sa simula, sa verse 18, ang Panginoong Hesukristo ay nag-uumpisa ng isang paglalakbay. At merong isang alagad na sabi niya hindi siya makakasama kasi may gagawin pa siya. Ang alagad na ito ay hindi tumanggi sa pagsunod kay Kristo. Subalit, mayroon siya munang uunahin. Sumagot siya, Panginoon, payagan mo muna ako makauwi at mailibing ko ang aking ama. Ang hiling na ito ay mukhang makatuwiran naman. Ang paggalang sa magulang ay iniutos mismo ng kautusan ng Diyos. At ang paglilibing sa magulang ay isa sa pinakamahalagang tungkulin ng isang anak sa kultura ng mga Hudyo. Dagdag pa, para sa mga Hudyo, ang paglilibing sa patay ay pagpapakita ng paggalang at kabutihan sa namatay. Ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, ang mga namatayan na hindi pa nakapagpapalibing ng kanilang patay ay may dahilan na huwag munang gumawa ng mga gawaing pangrelihiyon, kagaya ng pananalangin, pagbabasa ng mga banal na kasulatan, pagpunta sa sinagoga, pagtulong sa kapwa, etc. Maaaring inaakala ng alagad na ito na ang mga tradisyong ng mga Hudyo ay maaari ding gamitin na excuse sa isang agarang pagsunod sa panawagan ng Panginoong Hesukristo. Pero tandaan natin, ang Panginoong Hesukristo
ay hindi namumuhay sa tradisyon. Lagi nang sinatanong sa mga eskriba, bakit ninyo sinusuway ang kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong mga tradisyon? Ayon naman sa ibang komentaryo, maaaring hindi papatay ang kanyang ama. Ang salitang paglilibing, ilibing ang aking ama, ay maaaring mga hulugan din na maaaring maghihintay muna siya hanggang sa mamatay ang kanyang ama bago niya italaga ang kanyang sarili sa pagsunod kay Kristo. Kung gayon, ang kanyang sagot ay hindi simpleng pagpapaliban ng ilang araw, kundi isang hindi tiyak na pagpapaliban. Panginoon, susunod ako sa iyo, kaya lang buhay pa yung tatay ko. Hintayin ko muna na mailibing ko yung tatay ko, mamatay muna ang tatay ko, tsaka ako susunod sa iyo. Na para bang sinasabi niya, Panginoon, susunod ako sa iyo, kaya lang hindi pa ngayon. Ngunit sinasabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Huwag natin itong unawaing bilang kawalan ng respeto sa namatay na magulang o paglabag sa ikalimang utos. Hindi itinuturo dito na dapat pabayaan ng mga anak ang kanilang mga magulang. Ang diin ng Panginoong Hesukristo ay agaran at determinadong pagtugon sa kanyang panawagan. Yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Yung sinabi niyang mga patay na maglilibing sa mga patay, yung unang mga patay ay tumutukoy sa mga patay sa espiritual na hindi nakakaunawa ng kahalagahan ng pagsunod kay Kristo. At ang ikalawang mga patay ay tumutukoy sa mga namatay na pisikal. Ang mga gawaing hindi nangangailangan ng isang tinawag na mangangaral ay maaaring gawin ng iba. Dahil sa totoo lang, kung ang pamilya nitong taong ito, alagad, ay sumasampalataya kay Kristo, hindi mahirap para sa kanila na maunawain ang pagsunod kay Kristo. Ilang tao ba ang kailangan maglibing? At kung buhay ang kanilang magulang, ilang tao ba ang kailangan mag-alaga doon para huwag kang sumunod kay Kristo? At sinabi ng Panginoon, tinawag kita, sumunod ka sa akin, huwag kang pabagal-bagal. Dahil sa totoo lang, yung Kristong susundan natin, alam niya ang mga responsibilidad at pananagutan natin. Hindi ba naiisip na si Simon Pedro ay may biyanan? Sa makatuwid si Simon Pedro ay may asawa. At si Simon Pedro ay laging kasama ng Panginoon. Huwag mong isipin na hindi inisip ng Panginoon yung asawa ni Pedro na naiwan sa Capernaum. Gayunpaman, hindi hadlang kay Pedro, Panginoon, yung misis ko kasi. Kaya nga kailangan dalhin natin ang pamilya natin sa Panginoon. Kung maiintindihan nila ang isang karangalan na maglingkod kay Kristo, ang panawagan ni Kristo ay hindi maaaring ipagpaliban. Naalala ko, yung isang quotation ni Miriam Santiago. Paggabi ko pa ito naaalala. Justice delayed is justice denied. Na maaaring sabihin din natin, ang pagsunod na dinidelay ay pagsuway sa Diyos. Sinabi ni Santiago, siyang nakakaalam ng mabuti na hindi niya ginagawa, siya ay nagkakasala. James 4:17. Sa mga bata, mahilig ang mga bata sa ganito pag inutusan mo, mamaya na, mamaya na. Hindi ka sumusunod nun, sumusuway ka. Pagka inutusan ka, gawin mo kaagad. Idinagdag pa sa salaysay ni Lucas ang isa pang halimbawa. Sa chapter 9 verse 61 ng Luke, ang iba naman ay nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon. Datapwat pabayaan mo kung magpaalam muna sa kasangbahay ko.
Datapot sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ganito pa ba ang pagtingin ng modernong Kristyanismo sa pagsunod kay Kristo? Iniisip mo ba na sa pabago-bago mo ng pag-iisip, hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Yan ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Kagaya ng pangangaral ng Miyerkules, patungkol sa pananalangin, sa exposition natin sa James chapter 5, na yung taong nagdadalawang isip, wag mo nang asahan na may tatanggapin ka sa Panginoon na kahit ano. At wag mo ring isipin na naglilingkod ka sa Diyos na pabago-bago ang isip mo. Sapagkat sinabi ng Panginoon, walang taong pagkahawak sa araro at lumingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ang magsasakang patuloy na lumilingon habang nag-aararo ay hindi makaagawa ng tuwid na tudling. Gayon din, ang alagad na laging hati ang puso sa pagitan ni Kristo at ng kanyang dating buhay ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa gawain ng kaharian ng Diyos. Ito mismo ang isinabuhay ng Panginoong Jesucristo. Sinimulan natin ang pangangaral na ito na ipinakita sa atin doon sa verse 18 kanina nang kinumpara natin sa Mark chapter 1 verse 35 hanggang 38 na ang dahilan kung bakit sa Jesucristo tumawid ng dagat at nagnasang tumawid ng dagat ay para magbigay ng pahalaga sa dahilan kung bakit siya isinugo ng Ama, at ito ay upang ipangaral ang Ebanghelyo. Sa kabila ng napakaraming tao na nangangailangan sa Kanya, sa kabila ng maraming naghihintay na sila'y pagalingin ng Panginoon, iniwanan niya sila. Sapagkat hindi tao ang nagdidikta ng aktibidad ni Kristo. Ang kalooban ng Diyos ang nagdidikta ng bawat hakbang niya sa buhay at ministeryo. Hindi siya nanalangin sa umaga para lamang ang sanlibutan ang masunod sa buhay niya. Napakaraming Kristiyano na nanalangin sa umaga pero pagkatapos manalangin, ang sanlibutan ang magdidikta sa buhay niya. Nanalangin ka pa. Nagbasa ka pa ng Biblia. Napakaraming Kristiyano na makatapos makinig ng salita ng Panginoon, hindi sumuko kay Kristo, hindi sumuko sa kalooban ng Diyos. Ipinakita sa atin ng Panginoon. Napakahalaga ng pananatili sa kalooban ng Diyos. Ipinakita niya sa kanyang mga alagad mula sa kanyang sariling pamumuhay na ang pagsunod ay higit sa mga mahal sa buhay. Kung mahal mo ang iyong sambahayan, dalhin mo yan kay Kristo at huwag kang makipagkompromiso diyan. Dahil habang nakikipagkompromiso ka, lalo mo silang nilalayo sa Panginoon. Hanggang isang araw kagaya ni Lot, hindi ka na nila paniniwalaan sapagkat yung sinasabi mo hindi nakikita sa iyo. Kung mahal mo ang sarili mo, dalhin mo yan sa Diyos. Huwag mo yan dalhin sa bisyo, huwag mo yan dalhin sa kalaswaan, huwag mo yan babarin, ibabad sa social media. Kung mahal mo ang sarili mo, dalhin mo yan kay Kristo. Sapagkat si Kristo ay magbibigay ng kapahingahan sa iyong kaluluwa na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Parang ganito lang yan eh. Kung mahal mo ang sarili mo, huwag kang kumain ng sisig araw-araw. Hindi kasi masarap yung tsokolate. Kung mahal mo ang sarili mo at alam mo makakasama sa yan, huwag mong gawin yan. Mahirap magpigil sa sarili. Kung mahal mo ang sarili mo, piliin mo yung mahirap na daan. Sa ganun paraan din, kung mahal mo ang buhay mo, ibigay mo yan kay Kristo. Kahit gaano kahirap. Sapagkat siyang naghahanap ng kanyang buhay, siyang mawawalan nito. Ngayon, basahin natin sa chapter 12 ng Matthew, verse 46 hanggang 50. Samantalang siya'y nagsasalita pa sa karamihan, narito ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid, ay nakatayo sa labas at ibig nila siyang makausap.
At may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at ang iyong kapatid ay nakatayo sa labas at ibig nilang makausap ka. Sabi mo, habang nagsasalita ang Panginoon sa karamihan, may interruption. Ngunit siya'y sumagot at sinabi at sa nagsabi sa kanya, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ay siya ang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Sa ganoong radikal na pagsunod, tinatawag ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad. Kaya na sinabi niya sa Matthew 10 verse 37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit, hindi na sinabing pag uwi mo, kamuhian mo, magulang mo. Ang sinasabi dyan, ang umibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin na hindi karapat-dapat sa akin, sa madaling salita, hindi mo dapat gamitin ang pamilya mo na dahilan para sumunod kay Kristo. Talaga nagtitiwala ka sa Panginoon. Ipinangaral noong nakaraang linggo, manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo at ikaw ay maliligtas, pati ang iyong sambahayan. Nagtiwala ka sa Panginoon. Mas kayang ayusin ng Diyos ang pamilya mo kaysa sa iyo, na ayusin ang pamilya mo. Ang umibig sa ama o sa ina ng higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Ang umibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Anong naintindihan natin dyan? Walang ibang relasyon ang hihigit sa pagsunod natin kay Kristo. Iyan ang pinapasan nating krus araw-araw. Hindi natin pasanin ang kahirapan dahil lahat naman talaga ng bagay mahirap. Lahat ng trabaho mahirap. Lahat yan may pressure. Kahit yung simpleng pagpupuyat, pagkakasakit, mahirap yan sa katawan. Pero alam mo, ang pasan natin araw-araw yung mga bagay na hindi natin uunahin para kay Kristo. Kailangan mong pasanin yan. Tignan mo yung araw na mula sa bulwagan ni Pilato naglakad si Kristo papunta sa Golgota. Dala-dala niya yung krus na papatay sa kanya. Kagaya ng dinadala natin sa puso yung mga taong umuusig sa atin. Pero hindi mo pwedeng bitawan yung krus na yan sapagkat alalahanin mo ang Panginoon. Sumunod ka sa Kanya. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi nangangahulugang itigil na nating mahalin ang ating pamilya. Ipinapaalala ko sa inyo yung pangangaral nitong nakaraang linggo na ang Kristyanismo ay nagsisimula sa pamilya. Pero hindi ka makapaglilingkod sa Diyos kung puro yung gusto ng mga tao sa bahay niyo ang masusunod kaysa sa salita ng Panginoon. Kailangan mong manindigan. Ang mga ama ay kailangan magturo sa kanilang mga tahanan na si Jesucristo ang Panginoon natin at lahat kayo rito susunod kayo sa Kanya kagaya ng sumusunod ako sa Kanya. Nawa lahat ng mga ama natin sa pamilya ay magsasalita ng ganyan. Maaring hindi sila makikinig sa ating mga salita sapagkat malayong-malayo sila sa Panginoon. Pero nawa makita sa ating mga buhay na talagang tayo'y tagasunod ni Kristo. Sa halip nangangahulugang ito, si Kristo ang mahalin nating higit sa lahat. Sapagkat kung minahal mo ang Diyos, magiging tama ang lahat ng iyong pagmamahal. Ang bawat ibang ugnayan, kahit patrabaho, pera, relasyon, ay dapat tumangalawa lamang kay Kristo. Lahat yan isubmit natin sa salita ni Kristo. Ito ang halaga ng pagsunod sa hari. Hindi lamang niya tayo tinatawag na humanga tayo sa Kanya.
Mamangha tayo sa kanyang doktrina. Tinawag niya tayong sumunod sa kanya na walang pasubali. Pag tinawag ka niya ngayon, sumunod ka ngayon. Pag pinagawa niya sa iyo ngayon, gawin mo kagad. Nang walang pagpapaliban. At kapag sinimulan mo, tapusin mo. Huwag mong hahawakan ngayon, tapos bukas bibitawan mo. Wala kang mabubuo. Walang puno na lumalago na araw-araw binubunot at araw-araw tinatanim. Yung sinaing na binubuksan nahihilaw. At hindi masarap kainin. Ganun din ang Kristiyanong walang pagtitimpi. Kaya nire-recommend ako sa inyo mga kapatid. Kung hindi nyo nasundan yung pangangaral sa Santiago, especially yung chapter 5 at saka chapter 1, panoorin nyo sa YouTube. Sapagkat walang pagtitiis, walang paglago. Ang taong mainipin, walang napupuntahan. Madalas nagkakamali, madalas natutokso, madalas nai-scam. Kasi naghahanap ng madali. Ngayon, pangwakas na panawagan. Ano ba talaga ang halaga ng pagiging tagasunod ng Panginoong Hesukristo? Sa Biblia, 3 beses lamang ginamit ang salitang Kristiyano. 3 beses. At sa bawat pagkakataon ay inilarawan nito, ano ba ang pagkakakilanlan ng isang tunay na alagad? Una, ito ay isang uri ng pakikisama. Ang Kristiyano ay nakikiisa sa may kaparehong pananampalataya at may kaparehong pagsunod kay Kristo. Hindi na siya nabubuhay para sa sanlibutan at kamukha ng sanlibutan, kung hindi tumatakbo mula sa masamang lahing ito kasama ng mga taong pinaghaharian ni Kristo. Mababasa natin yan sa Acts 11 verse 26. Sa buong isang taon, sila ay nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Pangalawa, ang pagiging Kristiyano ay isang uri ng paninindigan. Kapag Kristiyano ka, meron kang isang mahigpit na pinaniniwalaan. Nang marinig ni Haring Agripa ang pangangaral ni Pablo, sinabi niya, Acts 26 verse 28, sa kakaunting paghikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano. Ang Kristiyano ay isang taong nahikayat na sumunod kay Kristo. Hindi siya pinilit, hindi siya ginamit, hindi siya tinakot. Siya ay nahikayat. Kaya lang itong si Agripa, muntik nang mahikayat. Gayunpaman, ang pagiging Kristiyano ay isang taong nahikayat sa isang uri ng paninindigan. Na ang kasaysayan na nagpapatotoo, nahikayat sila sa isang paninindigan na kahit ikamatay nila, tinayuan nila. Anong klaseng paninindigan? Pangatlo, ang pagiging Kristiyano ay isang uri ng pagtitiis. Maraming nagtitiis sa sanlibutan ito, kahit sino nagtitiis. Marami tayong pinagtitiisan. Ang gobyerno pinagtitiisan natin. Ang sistema ng lipunan pinagtitiisan natin. Ang kahirapan pinagtitiisan natin. Pero merong isang klase ng pagtitiis. Ang pagtitiis ng Kristiyano. 1 Peter 4:16. Kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. Isipin mo anong klaseng paninindigan mayroon ng mga Kristiyano na kahit sila'y maghihirap sa paninindigang ito at magbunga ito ng pagtanggi ng sanlibutan at maraming oportunidad ang mawala sa kanila alang-alang kay Kristo.
Ang pagtitiis na gumagawa ng mabuti sa mga taong gumagawa sa kanya ng masama. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang pribilehiyo. Ito ay pagtitiis alang-alang kay Kristo. Kung naniniwala kayo na ang pananampalataya ay galing sa Diyos na ibinigay sa atin, maniwala ka rin na yung pagtitiis na dinaranas mo ngayon, kung tunay kang ligtas, galing yan sa Diyos. Kaya wag mong angalan yan. Ipasa mo yung pagsubok na yan. Philippians chapter 1. Verse 29, sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Ang tunay na pananampalataya nagtitiis. At ang tunay na pagtitiis alang-alang kay Kristo, may pananampalataya, hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Huwag mo sabihin na pag sumampalataya ka kay Kristo, hindi ka lalaban sa sanlibutan. Hindi mo lalabanan ng mga tukso. At hindi ka masasaktan. Hindi ka mamamatay sa sarili. No, magtitiis tayo. Kung tunay ang pananampalataya natin, magtitiis tayo. Sapagkat bigay ng Diyos yan sa atin. Pagtitiwalaan natin ang karunungan ng Diyos sa langit. Yung pakikisamang hindi makasanlibutan, yung paninindigang nag-uuwi sa pag-uusig, at pagtitiis na may kagalakan, sinong tao ang gagawa nun? Sinong may matinong pag-iisip? Baka maging kagaya ng mga Pariseyo, tatawanan natin yung mga prinsipyong ito. At hindi ko kayo masisisi. Hindi ko sisihin ng sino man kung sasabihin nila ang mga bagay na ito ay kahangalhan. Bakit sino ba ang gagawa nito? Hindi ito likas sa kaisipan ng tao at lalong hindi ito likas sa gawain ng tao. Ang ganitong uri ng pagsunod kay Kristo ay hindi bunga ng matibay na pagpapasya lamang. Ito ay bunga ng bagong buhay na binago ni Kristo. Gaya ng nasusulat ko, ang sino man ay na kay Kristo, siya ay nagiging bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Kahit sino ay pwedeng magdesisyon para sa mabuti ngayon. Kaya lang, ikaw ba ay naging bagong nilalang kay Kristo? Kahit sinong nahihirapan ngayon, aasa ng isang bagong bukas. Kahit sinong may sakit ngayon, aasa na bukas gagaling siya. Kahit sinong nagugutom ngayon, ay nag-iisip, sana matapos itong service na ito at mananghalian na tayo. Gayon pa man. Ang sumunod kay Kristo, in spite of mga bagay na hindi natin gugustuhin, pero sinasabi ng Diyos, ikabubuti natin, nang gagaling lang yan sa pagiging bagong nilalang. Kaya nga sinabi ng Panginoon, maliban ang tao ay panganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano ang tao nakikipag-isa kay Kristo? Hindi tayo nakikipag-isa kay Kristo. Si Kristo nakipag-isa sa atin. Sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6 verse 3, hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo na makalalakad sa panibagong buhay. Hindi tinutukoy ni Pablo rito ang bautismo. Bautismo sa tubig bilang siyang naglapit ng tao kay Kristo. Sa totoo lamang, ang sinulatan ni Apostol Pablo ng mga taga-Roma ay mga nabautismuhan niya. Gusto niyang ipaliwanag sa kanila, di ba kayo mga nabautismuhan kayo? Bago kayo nabautismuhan,
ay nabautismuhan kayo sa kamatayan ni Kristo. Yung salitang bautismo, baptizo, immersion. Kayo ay nailubog sa kamatayan ni Kristo. Kayo ay naisama sa kamatayan ni Kristo. Kayo ay nalibing na kasama ni Kristo. At ang bautismo ay pagsasalawawan ng pananampalatayang yan. Sa makatuwid, nang namatay si Kristo sa krus, meron siyang dinalang mga kasalanan sa krus na hindi niya ginawa pero dinala niya para pagbayaran. Dinala niya ang kanyang bayan sa krus upang siya'y mamatay para sa kanila. Upang sa ganun, kung si Jesucristo ay muling mabuhay mula sa mga patay, lahat ng mga namatay kasama niya ay mabubuhay din kasama niya. At yan ay ginawa ng banal na Espiritu. Yung kapangyarihan niyan ay inapply sa puso ng tao nang ang tao ay panganak na muli. Ayon sa sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 4, ngunit ang Diyos sa kadakilaan ng kanyang biyaya at malaking pag-ibig sa atin, tayo ibinanggong kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo inaligtas. Kaya nga sinabi ni Pablo tungkol sa karanasang ito sa Galatia 2:20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi niya basta sinabing si Kristo namatay para sa akin. Naunawaan niya na namatay si Kristo, isinama siya ni Kristo sa krus. At ang kanyang mga kasalanan at ang kanyang dating pagkatao ay napako sa krus kasama ni Kristo. Ay ng Kristyanismo. Ako'y napako sa krus kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman na ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Sino ang Kristiyano? Sinong mananatili kasama ng mga taong naglilingkod sa Diyos? Sa kabila ng pag-uusig at kahirapan na dadanasin nating lahat, sinong mananatili? Yung mga taong napako kasama ni Kristo. At si Kristo ay nabubuhay sa kanila. Oh, hindi mo yan magagawa sa paulit-ulit na pagtuturo ng doktrina. Maliban na baguhin ng Diyos ang puso mo, hindi ka sa Kanya susunod ng tunay na pagsunod. Kahit pa si Jesucristo mismo magpastor sa'yo, huwag mong kakalimutan na si Judas, ang pastor niya si Kristo talaga. Pero sa dulo, ang puso niya nasa kayamanan. Maaaring kasing galing ka ng eskriba sa Biblia. Nakagaya ng eskriba, naintindihan mo na lahat ng mga kasulatan. At ikaw ay nagre-representa ngayon, susunod ako kay Kristo, maglilingkod na ako kay Kristo. Ibabalik natin ang tanong, naiintindihan mo ba yung sinusunod mo? Huwag mong isipin gagamitin ka ng Diyos dahil marunong ka sa Biblia. Kayang gawin ng Diyos na mga mangingisda ay maging mga tagapamalakayan ng tao kung susunod sila kay Kristo. O baka yung pagtitiwala mo sa sarili mong karunungan niya na magiging hadlang palagi sa iyo kung bakit hindi ka makakapagtiwala ng lubos sa Kanya. Proverbs 3, 5, and 6. Ito ang lihim ng tunay na pagsunod. Hindi ito simpleng pagsisikap na tularan natin sa Jesus. Sino ba ang makakatulad sa Kanya? Gusto ko sana. Gusto ko siyang gayahin sa paglakad. Gusto ko siyang gayahin sa pagsasalita. Gusto ko siyang gayahin sa kanyang pagtitiis. Kaya lang, ipinanganak ako sa kasalanan, siya hindi. Kailangan ko siya. Kaya nga, salamat sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng lakas at inilagay niya tayo sa paglilingkod. Sa kabila na tayo yung mga barumbadong tao.
at masasamang tao. Kung hindi dahil sa pagbabago ng puso, nagpapakitang tao lang tayo sa lahat ng ginagawa natin sa iglesia. Kung hindi ito tunay na pagsunod kay Kristo. Kaya ngayong umaga, inilahad sa atin ng Panginoon sa kanyang salita, ano ba ang halaga ng pagsunod sa Kanya? Ang mamamayan ng hari ay hindi lamang nakikinig sa kanyang salita. Sinusunod nila siya. Bakit? Sapagat ayon sa sinasabi, sinabi ng mga propeta sa lumang tipan patungkol sa bagong tipan, at ilalagay ko ang aking espiritu sa kanilang mga puso upang sila'y lumakad sa aking mga panantunan. Ang panawagan sa atin ngayon ay pagsisiyasat sa sarili. Hindi ko na kailangang itanong kung gusto niyong sumunod kay Kristo. Dahil sasagot kayo ng oo. Dapat siguro ang tanong natin ito, nauunawaan mo ba ang pagsunod kay Kristo? Alam mo ba yung mga bagay na mawawala sa iyo? Alam mo bang mamamatay ka sa sarili mo? Mamamatay ka sa pangarap mo? Mamamatay ka sa kagustuhan mo? Mamamatay ka sa plano mo? Hanggang yung kagustuhan ni Kristo, yung plano ni Kristo, yung pangarap ni Kristo sa iyo, yan ang matutupad. Sa ganyang panawagan, ang ipinapanawagan ng mga ngaral, kaya napakahirap mangaral ng salita ng Diyos. Bukas makalawa, pag kayo pinagpala kayo ng Panginoon, magiging madali para sa inyo. Para magtayo tayo ng gusaling pagsamba, magiging madali yan para sa inyo. Dahil sa totoo lang naman, pag ang tao nagsikap, mayroon talagang bunga. Hindi ko maintindihan na may mga tao nagsisikap na walang bunga. Pero kung anong inihasik ng tao, yun ang kanyang aanihin. Pero hanggang sa araw na yun, na pinagyaman na kayo ng Diyos, yan pa rin ang lagi kong itatanong sa inyo. Kung si Kristo ba ang Panginoon ng inyong mga buhay? Pagkas si Kristo ang inyong Panginoon, hindi ko kayo kailangan pilitin. Magtitiis tayong sama-sama alang-alang kay Kristo. Sa mahirap at sa madali. Kasi kung siya ang ating Panginoon, iisa ang Espiritu natin. At isa pang tanong, sinasabihan ka ng Panginoon, susunod ka ba? Huwag kang mag-ipon ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Na alam mo yung dapat mong gawin, hindi mo ginagawa. Huwag tayo magbulahan. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga hangal. At yan ang salita ng Panginoon sa atin ngayon. Mamaya, sasamahan natin yung mga alagad. Mamaya, sasamahan natin yung mga alagad. Pagtawid sa dagat, yung kasunod na verse. At ating tutugay-gayan mamayang hapon. Ano ang itsura ng maliit na pananampalataya? Sa ngayon, magtatapos muna tayo. Mananalangin tayo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. O Diyos, itama mo kami sa bagay na ito. Anong ginagawa namin sa salita mo? Nandoon yung pagdanasa. Marami na kaming natutunan sa iyo. Marami na kaming nakitang patotoo sa iyo. Alam namin na napapahamak kami pag lumalayo kami sa iyong salita. Sa totoo lang, Panginoon, gusto naming maglingkod sa iyo. Maaring hindi ko alam ang puso ng bawat isa ngayon.
Pero alam mo, O Diyos, ang lahat ng bagay. At alam mong minamahal ka namin, gusto naming maglingkod sa iyo. Kaya lang ito ang problema. Kadalasan hindi namin naiintindihan kung ano mga bagay ang kailangan naming iwaksi. Ano mga parte ng aming pagkatao ang kailangan naming matutong isuko sa iyo. Hindi lamang sa kayamanan, kundi sa pag-uugali. Yung karakter namin. Yung asal namin, yung pananaw namin, yung mga filosofiya namin sa buhay. O napakarami naming Diyos-Diyosan. Mga maliliit na Diyos-Diyosan sa puso. Nanaway linisin mo ang lahat ng ito sa pamamagitan ng iyong salita. O Diyos, alam kong pagpapalain mo kami. Sapagkat ang salita mo na dumarating sa amin ay dalisay na salita. Pagpapalain mo kami sa pagsasagawa ng mga bagay na ito. Gagamitin mo kaming sakto sa mga ministeryo na kung saan mo kami tinawag. Kaya Panginoon, gawin mo kaming maging maliksi sa pagsasaganap ng iyong mga kalooban. Gawin mo kaming mabagal sa pagsasalita at mabagal sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. O Diyos, ngayon sinasamba ka namin. Salamat po sa pagtitiis mo sa amin. Salamat po sa iyong pagtitimpi sa amin. Salamat sa iyong pag-unawa sa amin. Tulungan mo kami na tiisin ang lahat ng kahirapan alang-alang sa iyo. Nang may kagalakan. Sapagkat dito mo kami pinagtitibay. Dito mo binabago, hindi lamang ang aming mga kayamanan, kundi una sa lahat, dito mo binabago ang aming pag-iisip. Hindi dapat kami pangunahan ng takot. Hindi dapat kami pakilusin ng pag-iimbot. Hindi dapat kami pangunahan ng pagkagalit. Pag-ibig, O Diyos, susunod kami sa iyo. Kasi minahal mo kami. Walang kagaya mo na mabagal sa pagkagalit at masagana sa iyong awa. Gayunpaman, hindi mo pinapabayaan ang mga hindi nagsisisi na walang hatol. Kaya natatakot kami sa iyo. Salamat sa kabutihan mo na nagdala sa amin sa pagsisisi. Panatalihin mo kami sa iyo ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.